Hello po, good afternoon sa inyong lahat. Ito naman po ako, nagbabalik po ako dito sa aking YouTube channel. At magandang hapon po sa inyong lahat, lalo na sa ating karating bayan dito sa gitnang silangan, sa Saudi, sa Hong Kong at sa ibang karatig ng ating bansa, dito sa ating kapitbahay ng bansa. Anyway, pag-uusapan po natin ang tungkol kay dalawang topic po ang ating pag-uusapan tungkol dun kay Sara at saka dito kay Kibuloy. Ito nga po ang pag-uusapan natin kay Sara. Ano ba naman po ito? Iniluklok po natin sa ng ating bayan, ng bayan ng Pilipinas, na akala natin ay siya ay makakatulong sa ating bayan. Itong si Sara ay ang ating Vice President Sara Duterte. Alam niyo ba, si Sara Duterte ay umattend sa hearing dito sa Kongreso. Siguro ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa confidential budget ng 120,000 million. Kasi ito po ay naubos po ng 15 days lang po, mga minamahal. Alam niyo po, yung nakikita ko po sa hearing sa Kongreso, parang meron siyang mga hinahintong si BP Sara dahil gawa para siyang nagbibingi-bingihan, nagtatanga-tangahan. Hindi natin malaman, hindi niya masagot ang mga tanong ng ating mga Kongreso. Lalo-lalo na si Congressman Abante. Sorry po, kapadigay ako. Alam niyo po si Congressman Abante, napakatalino at isa siyang professional, no? Napakasimple naman yung mga tinasabi niya at mga tinatanong niya na sa ating BP Vice President ng ating Pilipinas. Pero bakit ganun? Ang mga sangot niya ang lalayo. Para siyang tanga. Para siyang hindi siya nakakaintindi ng mga salita. Ano ba ito? Bingi o nagbibingi-bingihan? Nakakahiya. Yung mga tanong ni Congressman Abante, napakasimple. Kayang-kaya sagutin naman ng mga bata, pero siya, ewan ko ba, ang layo ng mga sagot niya, ha? Para sa hindi natin mawari kung may tinatago siya kasi nga nalungkat nga yung kanyang yung kanyang paggastos di sa 120 million. Ang laking bagay niya sa kung maitutulong sa sambayan ng Pilipino. Pagkatapos magre-request siya ng budget ng 10 million para sa mga sa isang kaibigan na aklat na siyang may akda. Naku. Kung ako lang ang masusunod, hindi ko bibigyan yan kasi baka isilid lang yan. Isilid lang yan sa taong bayan. Biro mo 10 million, tapos plus yung 120 million. Baka mamaya malustay na naman. Malustay naman tong 10 million. Kung ang pag-uusapan natin tungkol sa aklat, sa isang kabigan, puro mga wala lamang kakwenta-kwenta. Alam mo naman ito, isang kaibigan na isang ibon na nakapagsalita lang ganyan sa mga kaibigan na nagkawala, na iniwanan daw siya, pero may nagbalik sa kanya. Naku, ano ba naman yan, Vice President? Ang utak mo, ha? Para sa mga bata, yung mga aklat na yung ba? Yung ba? Tapos parang, ang dating nito, nilalasin mo ang mga bata. Siyempre, yan magsisimula yan. May part 1 pa, yan part 1 yan, tapos yan, meron pa yung part 2. Ang mangyayari, sunod-sunod yan, magiging panira na yan sa ating bayan. Dapat hindi na yan, budgetan. Hindi maganda.
Pagkatapos naman po ang ating pag-uusapan tungkol po ito kay Kibuloy. Si Kibuloy po naman, ah, 5,000 na mga PNP na ang idinalod dyan sa Davao sa kanyang compound. Aba, Kibuloy, ikaw ba ang appointed of son na dapat bang igalang ng taong bayan? Tignan mo ang mga ginagawa mo, nagkagulo niya dyan sa Davao lang dahil sa iyo. Nagkameron traffic, nagkaroon ng ganyan, away, nagkaroon ng gulo. Tapos yung mga tauhan mo, ginagamit mo lang sa iyong mga pakana. Sumuko ka na lang kung talagang wala kang kasalanan. Sumuko ka na lang sa gobyerno. Kasi ang ano nito ikaw ba ang appointed son na ganyan ang ginagawa mo sa taong bayan? Na puro pangluloko lang? Biro mo halos, nandiyan ka pala sa bunker ng sa ilalim ng lupa. Tapos pinutulan ka na lang ng ilaw, pinutulan ka lang ng tubig. Ano pa ba ang gusto mong mangyari? Dapat sumuko ka na lang kasi nagkakagulo na, nagkakagutom na ang mga taong bayan. Tsaka ikaw, wala ka nang makukuwang pera sa iyong account dahil ang lahat ng iyong account ay sarado na. Hindi ka na makapag-withdraw. Kaya mas maganda nito ay sumuko ka na lang sa taong bayan, sa mga PNP. Dahil ito, alam mo, ang mga PNP, ang ating gobyerno ng sa gobyerno ng sa ilalim ng ating Ferdinand Marcos, ang mga kapulisan nakikita mo walang baril, walang kahit anuman, sila pa ang nasasaktan. Tapos ang nananakit pa ang iyong mga tauhan. Dapat ba yan mangyari? Gawa mo yan, kagagawan mo yan. Hindi mo dapat nilalagay sa iyong kamay ang mga nangyayari dito. Walang mas maganda nito ay kundi ay sumuko ka na lang. Dahil nakakagulo ka. Kung wala kang kasalanan, sumuko ka. Tapos umating ka sa hearing para malaman namin kung anong nilalaman ng iyong side, para malaman namin ang side mo kung bakit ka walang kasalanan. Kung wala, di fine. Kung meron, siyempre, ito naman ay pagdusahan mo. Nagkakagulo lang taong bayan dahil sa iyo. Kung hindi ka namang rapist, sumuko ka. Kung hindi ka mandulir money, sumuko ka, ipagtapat mo. O kaya ipagtapat mo sa akin, Danilo, wala akong kasalanan. Sige, fine. Wala kang bayag, hindi katulad ni ex Laila de Lima. Talagang sinabi niyo, sige, kulong niyo ako, ganyan. Kulong niyo ako, kunin niyo ako ngayon din. Talagang lumaban siya, nag-taste siya ng 7 taon nang wala siyang kasalanan. Dapat maging honest ka sa sarili mo para malaman ng taong bayan na ikaw ay walang kasalanan. Yun lang naman Yun lang naman ang kailangan namin, na malaman namin kung anong side mo. Hindi yung nagtatago ka, tapos yung mga apolores mo na handya kasama mo, tsaka yung isang babae, ng kay ganda-ganda, siguro ginagahasa mo na. Ang tanda-tanda mo na, praning ka pa rin. Paano po, mga kababayan, hanggang dito na lang po ang aking YouTube channel. Sana po ay paki-like and share at pakipindot lang po ang button icon para po sa aking pong susunod na henerasyon ay meron po kayong mahagilap na balita tungkol sa ating mga sa ilalim ng ating administration Marcos Jr. Maraming salamat po.